Magandang buhay mga kaibigan! Ngayon ay babahagi ko sa inyo ang pagtatanim ng halamang pandan at ibabahagi ko din sa inyo ang maraming health benefits and uses ng pandan. Yes, ang pandan ay hindi lang pang flavoring sa ating mga desserts or kakanin. Ito ay nagtataglay ng maraming health benefits. So, unahin lang natin ang mga health benefits. So, number 1, sa mga nakakaranas ng uric acid or may sakit na uric acid, nakakatulong makagamot ang halamang pandan. Number 2, sa mga nakakaranas ng pananakit ng kasukasuan or nakakaranas ng rayuma, effective ang halamang pandan para alis or matanggal ang sakit na rayuma. Number 3, sa mga mag-asawang gusto ng magkaanak or sa mga taong may problema sa sexual function, nakakatulong ang halamang pandan para mag-improve ang sexual health. Number 4, sa mga may problema sa tainga, pananakit or merong nana or tinatawag na buog, nakakatulong makagamot ang pandan. So, ang ginagawa dito is dikdikin ang dahon at gamitin ang katas pangpatak sa tainga or sa loob ng tainga. Number 5, nakakatulong ito panglinis sa ating liver or sa ating katawan para matanggal ang mga toxins or ang mga unhealthy substances na nasa loob ng ating katawan. Number 6, nakakatulong ang halamang pandan para maiwasan ang mga sakit sa puso or sa mga merong sakit sa puso, nakakatulong makagamot ang halamang pandan. Number 7, sa mga nakakaramdam ng panghihina or walang energy, nakakatulong makagamot or maka-improve ng energy ang halamang pandan. Number 8, nakakatulong din ang halamang pandan sa mga nakakaranas ng high blood pressure para ma-lower or ma-balance ang blood pressure. 9, nakakatulong din ang halamang pandan sa mga nakakaranas ng urinary tract infection or UTI. Number 10, nakakatulong makagamot ang halamang pandan sa mga pananakit ng ulo or migraine. 11, nakakatulong din ito makagamot sa pigsa para mapabilis ang paggaling or paghilom. Number 12, nakakatulong din ito makagamot sa mga matataas ang blood sugar or merong diabetes. 13, nakakatulong din ito makagamot sa mga problema sa gilagid or sa gums. So, proceed naman tayo kung paano magtanim ng pandan. So, gamit itong sirang planggana. So, may butas na siya sa ilalim. I-recycle lang natin para, again, makatulong tayo sa ating environment para hindi na natin kailangang bumili ng paso or ng plastic. No, maglagay lang din tayo ng crack tiles or stones para well draining ang ating pot or pwede ring graba. Sa ngayon, maglagay lang tayo ng lupa. So, ang gagamitin natin dito is loam soil. Dahil maganda na ang combination ng loam soil para sa halamang pandan. While nagsasalang tayo ng lupa, proceed lang tayo kung paano ginagamit ang pandan para sa medicinal uses. So, number 1, pakuluan ang dahon or ang ugat at inumin ang tubig. Mas maraming ilalagay, mas effective at walang side effect. Number
2, dikdikin at pigain hanggang makuha ang katas at ipahid or ipatak sa affected area or sa mga area na kailangang gamutin. Number 3, ibabad sa mainit na tubig at inumin as tea or kahit sa tubig basta makuha or mainom ang pinakakatas ng pandan. Sa ngayon, balik naman tayo sa pagtatanim. So, idig lang natin ang gitna at lagyan lang natin ng vermicompost. So, parang paupuin lang natin ang pinakaugat sa vermicompost. Ito ang ating itatanim na pandan. Nabili ko siya ng 100 piso. But ito mga friends ay pwede nating itanim through suwi or saha sa Bisaya. Kailangan dahan-dahan ang ating paglipat para hindi ma-damage ang halaman. Ito mga friends, pwede nyo ring bawasan ng ugat para mapabilis or mas malaki ang tubo ng pandan. Idagdag lang natin ang naiwang lupa. I-push lang din natin ang lupa at hindi lang din natin masyadong punuin. Ang maganda dito sa pandan mga friends ay kahit ilagay mo sa loob ng bahay, kaya niyang mabuhay or kahit limited lang yung sunlight. Pwede siya gawing palamuti at the same time napakarami niyang uses and health benefits. So sa ngayon maglagay lang tayo ng ipa ng palay para iwas insekto or lalong-lalo na yung mga snail. So spread lang natin sa lupa. Kaganda itanim ang halamang pandan dahil maliban sa gamit sa cooking or sa desserts ay nagsisilbi din siya bilang herbal or halamang gamot. At diligan lang din natin ng marahan. So, ganyan lang kadali ang pagtanim ng halamang pandan mga friends. Sana ay marami pa sa atin ang ma-inspire magtanim ng halamang gamot, pagkain or gulay kahit sa ating maliit na space or sa paso. So, maraming salamat sa panonood at kung sa tingin ninyo ay may natutunan kayo or na-entertain kayo, sana mag-subscribe kayo sa aking channel